Sa mundong puno ng pagsubok at pangungulila, minsan nakakalimutan natin kung gaano kahalaga ang pagiging mabuti. Pero sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may isang ina na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa ginto o kayamanan, kundi sa kabutihan ng puso. Ito ang kwento ng isang simpleng babae na may pusong mas nagniningning pa sa anumang kayamanan. Isang pusong nagbibigay, nagmamahal at hindi kailanman nauubos. Ang gintong puso ni Aling Rosa. Kaya kung handa ka na, samahan mo ako sa isang nakakaantig na kwentong puno ng pag-asa, kabutihan at pagmamahal ng isang ina. Ang gintong puso ni Aling Rosa. Ang buhay sa Barangay Mabini sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok. Nakatira si Aling Rosa, isang simpleng ina na kilala sa buong barangay dahil sa kanyang mabait na puso at matulunging ugali. Kahit mahirap lang ang buhay nila, hindi siya nag-aatubiling tumulong sa sinumang nangangailangan, kapitbahay, bata o kahit mga hayop sa paligid. May isa siyang anak na lalaki, si Pedro, na 12 taong gulang. Matalino si Pedro, ngunit madalas magreklamo, lalo na kapag nakikita niyang ibinibigay ng ina ang natitirang pagkain sa ibang tao. Inay, bakit po kayo laging nagbibigay kahit tayo ay halos wala na? Anak, ang kabutihan ay parang bining itinatatim. Babalik din yan sa atin sa tamang panahon. At sa bawat salitang iyon, tila may liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata, mainit, mapagkalinga at puno ng pag-asa. Dumating ang tagtuyot sa kanilang baryo, natuyo ang mga pananim, humina ang kalakalan at halos walang makain ng mga tao. Isang araw, kumatok sa kanilang bahay ang isang matandang pulubi. Punit-punit ang damit nito at tila ilang araw nang hindi kumakain. Maawa kayo, Iya. Kahit konting tinapay lang. Tinignan ni Aling Rosa ang mesa. Kalahating tinapay na lang ang natitira sa kanilang ni Pedro. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Inabot niya ito sa matanda, sabay sabi, Kung ito lang po ang meron, mas maigi pong kayo ang kumain. Tahimik lang si Pedro, ngunit halata sa kanyang mukha ang panghihinayangan. Ngunit bago pa man makalakad ang matanda, kumislap ang hangin sa paligid nito. Unti-unti itong nagbago ng anyo. Naging isang magandang diwata. May makintab na buhok at suot na gintong saya. Aling Rosa, wika ng diwata, sinubukan ko ang iyong puso. Wala kang alinlangan na tumulong kahit wala ka na halos. Sa panahon ito, bihira ang ganyang kabutihan. Itinaas ng kamay ng diwata ang kanyang kamay at biglang kumislap ang dibdib ni Aling Rosa. Naging ginto ang anyo ng kanyang puso, kumikislap, maliwanag at mainit. Mula ngayon, ang iyong puso ay magiging gintong puso. Hindi dahil sa yaman, kundi sa kabutihang hindi kumukupas. Kinabukasan nang gumising si Pedro, naamoy niya ang bagong lutong tinapay at nilagang mais. Nagulat siya, puno ng pagkain ng mesa at sa labas, umusbong muli ang mga pananim sa kanilang bakuran. Lahat ng bagay na hinawakan ni Aling Rosa ay tila nagiging mabunga. Ang punong saging nagkaroon ng bunga at ang kanilang alagang manok ay naningitlog ng dinto. Ngunit imbes na ipunin ng mga biyaya, ibinahagi ni Aling Rosa ang lahat sa baryo. Nagpatayo siya ng maliit na silungan para sa mga ulila at kusinang bayan para sa mga nagugutom. Lahat ito ay mula sa kabutihan ng kanyang puso. Isang pusong literal na ginto, ngunit mas mahalaga pa sa kayamanan. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Isang sakim na mga lakal sa bayan, si Don Mariano, ang nakarinig ng himalang iyon. Isang gabi, pumunta siya sa bahay ni Aling Rosa. Ang Rosa, ibenta mo sa akin ang iyong gintong puso. Bibigyan kita ng malaking kayamanan. Hindi po ito nabibili, Don Mariano. Ang puso ay hindi pag-aari ng salapi.
Pero dahil sa kasakiman, sinubukan ni Don Marianong agawin ng gintong puso gamit ang dahas. Ngunit sa oras na yon, lumiwanag ang buong paligid at isang malakas na tinig ng diwata ang narinig. Ang pusong ginuntuan ay hindi maaring agawin. Taning ang may kabutihan lamang ang karapat-dapat sa ginto ng puso. Tinamaan ng liwanag si Don Mariano at sa isang iglap naglaho siya. Iniwan ng baryo sa kapayapaan. Lumipas ang mga taon at si Pedro ay lumaki bilang isang mabuting binata. Namana niya hindi ang gintong puso ng kanyang ina kundi ang kabutihan na nasa loob nito. Bago pumanaw si Aling Rosa, hinawakan niya ang kamay ng anak. "Anak," sabi niya, "ang kayamanan ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa dami ng kabutihan na naibahagi mo sa iba." Nang tuluyang pumikit si Aling Rosa, ang liwanag mula sa kanyang puso ay kumalat sa buong baryo. At mula noon, tinawag nila ang lugar na Barangay Ginto. Bilang paalala sa isang inang, ang puso ay tunay na mas mahalaga pa sa ginto. Aral ng kwento. Ang kabutihan ay hindi kailanman mawawala. Ang pusong marunong magmahal, magpatawad at tumulong sa kapwa, yun ang tunay na ginto sa mundo. At sa pagtatapos ng ating kwento, natutunan natin na ang tunay na ginto ay hindi nakikita sa kayamanan o mga alahas, kundi sa pusong marunong magmahal, magbigay at tumulong kahit walang kapalit. Si Aling Rosa ay isang paalala na sa gitna ng kahirapan, ang kabutihan ay kayamanang walang kapantay. At ito ang uri ng kayamanang hindi kailanman nananakawan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makaantig na kwentong Pilipino. Mga kwentong magpapaalala na sa puso nating lahat, may ginto rin ng kabutihan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ating susunod na